pag-usapan natin yung karanasan sa mission sa mamagitan ng ating mga larawan at video na nahalungkat namin sa inyong Instagram. Ay. At yung pang social media accounts. Mga ano kami rito, stalker. Dito sa Insta Truth! Okay na. Mukhang naputukan tong banda na ito. First picture. Tingnan natin ito. Kanino to? Ay, nako. Yan, mga 40 pounds ago. Throwback ba to? Throwback? Throwback na throwback. Major throwback. Oo. Ayan. Super. Pinag-usapan yung pagkadulas niya sa long... Yan ba yung long gown na suot mo? Oo, yan Ayan. yun. Halston. Pero hinangaan ka rin yan. May video tayo? Na nilagyan ng beads ni Naapakan Baraza. mo ba yung gown? Oo, naapakan Kaya, ng heel ko. Pababa ako ng hagdan. Eh, ang bigat nga ng beads. Sumabit, tapos nadulas ako doon sa Pero ang floor. ganda naman. Tingnan nga natin yung... Di ba? Skilled in creating specialized Oh! exercises for her patients. Habang bumabagsak nga ako, nung wala ko ibang masabi ko, oh my God! Ganun. Wala. Pero nung nandun na ako sa baba, May poise yan. tumigil. Oo. Hindi, alam mo, nung nandun ako sa baba, tapos tumigil ako, parang may nagsabi lang talaga sa puso ko na bumangon ako. Tapos sabi ko, tatapusin ko ang aking nasimulan. Diba? Tapos nagpalakpakan lahat sila doon sa auditorium. Buti Sabi yung ko, tama yun, yung antala. nagustuhan nila yung ginawa ko. Sabi ko, bibigyan ko sila ng drama. Ang tala. Okay, second picture. Oh, congratulations. Second picture. Oh, eto naman si MJ. Ayan, Anong sa walk mo Doral. nun? Anong walk mo? Sabi, actually, yung Ang mga tawag? fans lang yung nagpapangalan Ano tawag? eh. Diyosa Walk daw. Diyosa Walk. Wow. Yung sa'yo, wala pang mga... Wala pa. Oh, Diyosa Walk. Nako, napakasaya dahil napakaraming Filipinos na lumipad from other state sa USA para lang manood Lalapit ng live. Okay, kahit naging- na napakaliit nung... Naging controversial daw yung sa social media. Oh, dahil lumabas yung litrato mo ng iyong national costume. Ba't controversial? Mukhang cake? Ha? Hindi naman gumawa. Sino gumawa? Si Baraza po. He's Antonio from Baraza. Colombian designer. Pero naman, yun ang nag-pave the way para Siyempre. talagang Mag-isip i-push na tayo. ng buong bansa na dapat Pinoy ang suotin ng ating Filipinos, representative. oo. At talagang nagbunga naman agad. Oo naman. Paano binago ng Miss Universe ang buhay nyo? Ay, malaki. Sabi ko, kinikwento ko nga kay Nelson kanina, in-interview kami backstage, na noong high school ako, nag-develop ako ng stage fright. No? At yung pagsali ko sa pageant, yun yung isang naging stepping stone ko para ma-overcome yung fear Tiwala na mo yun. sa Oo. self-confidence. MJ, ano nabago? Ako, hindi ko po akalain na magiging inspirasyon ako. Kasi nung una, hindi talaga ako fan ng pageants. Hindi ako nanonood, wala ako masyadong alam. Parang dati gusto ko lang maging engineer, magtrabaho sa opisina, simpleng buhay. Tapos nung first time sumali ako sa Binibining Pilipinas, hindi po ako nanalo, naging runner-up lang ako. And dun ko napatunayan, dun ko na-appreciate na yung mga nananalo sa beauty pageant, hindi lang dahil nanalo ka sa pagandahan, nasikat ka dahil maganda ka, kung hindi may ginagawa ka na gusto mong tumulong sa ibang tao, talagang may purpose. Hindi So lang beauty kaya yan. inilaban ko po siya na hanggang third time, sumali ako ng Binibini at doon po ako finally nanalo. Try and try. Yes. Diba? Okay. At kamustahin natin ang kanilang mga buhay after the pageant. Tingnan natin yung picture ni dito. January 2. Motivational this year. speaker na to di ba? Si At life coach. Ito ba yung passion mo ever since o Meron akong may calling ka bigla? O? Meron akong interest in studying and in learning. And it became natural for me na kahit na active na ako sa show business, gusto ko pa rin mag-aral, umattend ng mga seminar. Hanggang nung hindi na ako masyado naging active, ito yung nabukas sa akin ng mga opportunities. Pangapat na picture, si MJ to. TV, radio, event hosting naman ang kinarir after the pageant. May mga offer na rin sa showbiz para lumabas sa telebisyon, teleserye, pelikula. MJ, kamusta ang career natin? Pat? Nakakatuwa kasi ako yung tipo ng tao na go with the flow. Kung ano yung opportunity na nagbubukas, talagang ginagrab ko. So hindi ko, after the pageant, nung pauwi ako, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko after. Pero ito yung mga opportunities na nandito sa harap ko ngayon. And talagang na-enjoy ko at yung nakakapagbiyahe ako all over the country, ang dami kong mga taong nakikilala and nagbibigay inspiration sa mga taong nakikilala mo along the way.